Meron po tayong napaka-exciting na balita tungkol sa isang early Shiba Inu investor na kumita po ng napakalaking $9.59 million o halos 540 million pesos po yan. Mula po ito sa kanyang pagbebenta ng kanyang 400 billion na SHIB tokens. Ang ganito pong tagumpay ay nagmula sa tamang timing at saka matalinong diskarte sa pag-i-invest. Ngunit paano nangyari ito? At ano po ang aral na maaari nating matutunan bilang mga Pinoy crypto trader o investor dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung paano po nagsimula ang investor na ito dito po kay Shiba Inu. Yan, nitong August 2020 ay bumili po ang investor ng napakalaking 15.28 trillion na SHIB token sa halagang $3,800 lamang. Katumbas po yan ng 210,000 pesos. Yan, ito po ay nabili niya sa presyong, ayan po, dami ng kanyang zeros. Yan, bilangin po natin. 2, 4, 6, 8, yan, 9 0 decimal digits. Yan, 9 zeros po yan. Tapos 248. Kaya kapag hindi ako nagkakamali ay 9 0 decimal digits po yan. Kaya napakamura po noon ang SHIB tokens. Ito po ay halos walang pumapansin noong halos walang pumapansin po kay Shiba Inu nung nabili niya sa ganitong presyo ang itong si SHIB. Ngunit dahil po sa tamang panahon at pag-angat ng presyo ni SHIB noong October 2021, ang investment na ito ay umabot po ng napakalaki. Umabot po sa napakalaking halaga kung saan ay naging $1.22 billion. Ayan. And si Shiba Inu ay kilala po bilang isang meme coin. At siya po ay mabilis na naging popular dahil sa hype at suporta ng community nito. Isa po itong halimbawa ng high risk, high reward investment. Ngayon ay ano po ang nangyari sa kanyang pinakauling transaction? Ayan. Sa kasalukuyang bear market o pagbagsak ng crypto ngayon, ay nagdesisyon na po ang investor na ibenta ang kanyang halos 400 billion na SHIB tokens sa halagang $9.59 million. Ginawa po niya ito sa tatlong magkakahiwalay na transaction gamit ang Gemini Crypto Exchange. Ayan, yung una na kanyang transaction ay nagkakahalaga po ito ng 10 million na SHIB. Ayan, yung pangalawa ay 99.98 billion na SHIB. At ang pangatlo ay 150 billion na SHIB. Dalawang beses po yung 150 billion na SHIB na kanyang transaction dito. Ngayon, ang mga token na ito ay binili lamang po ng investor sa halagang $99.19 noong taong 2020. Kaya yan, almost $100 lamang. Kaya't ang kanyang kita ay higit po sa inaasahan. Ang wallet ng investor ay meron pa siyang natirang 2 trillion na SHIB. At ito po ay may halagang $48 million. Kung saan ay nagpapakita pa rin ang kanyang kumpiyansa kay Shiba Inu kahit sa gitna ng market dip. Ngayon ay bakit nga ba nagbebenta ang mga investors sa gitna ng market dip? Sa panahon po ng bear market ay maraming investors ang nagbabawas ng kanilang risk exposure sa pamamagitan po ng pag-convert ng kanilang crypto holdings sa stable coins tulad po ng USDT. Ginagawa po nila ito upang maprotektahan ang kanilang capital habang pabagsak ang presyo ng mga assets. Sa ganitong paraan ay naiwasan po nila ang mas malaking pagkalugi. Bukod dito, ang mga balitang may iba pang mga malalaking investors tulad po ng nagbebenta ng Pepe ay nagtamo ng pagkalugi, ngunit napapanatili pa rin ang tiwala kay Shiba Inu. Yan, na-content po natin yan, yung tungkol kay Pepe. Ang ganito pong diskarte ay nagpapakita po ng iba't ibang paraan kung paano po hinaharap ng mga traders ang volatility ng market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor. Yan, marami pong aral ang maaari nating makuha sa kwentong ito. Una ay timing po ang lahat.
Ang tamang oras ng pagbili at pagbebenta ang siyang susi sa malaking kita. Ang investor po na ito ay pumasok ng mura pa si Shiba Inu at naghintay po siya nang hanggang sa tumaas ito bago po siya magbenta. Kaya ayan, timing is the key. Pangalawa ay i-diversify po natin ang ating portfolio. Hindi lamang po kay SHIB ang hawak ng investor na ito. Sa pamagitan po ng pagkakaroon ng iba't ibang crypto assets, nabawasan po niya ang kanyang kabuuang risk sa kanyang portfolio. Pangatlo ay huwag pong matakot sa volatility. Ang crypto market ay kilala sa pagiging volatile. Ngunit ang pag-unawa po sa tamang diskarte tulad po ng pag-convert sa stable coins ay makakatulong upang mapanatili ang halaga ng ating investment. At pang-apat ay huwag pong lahat-lahat. Ayan. Or wag po tayong mag-all in. Ayan. Ang investor po ay nagbenta ng bahagi lamang ng kanyang SHIB holdings at hindi po lahat. Nag-iwan pa rin po siya ng 2 trillion na SHIB tokens kung saan ay nagpapakita ng kanyang patuloy na long-term na pananaw kay Shiba Inu. Yan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang kwento po ng early Shiba Inu investor na ito ay isang inspirasyon at babala na rin para sa lahat ng crypto traders. Habang nakakaakit po ang ideya ng malaking kita, malaga ring tandaan na may kaakibat po na risk ang crypto investments. Sa tingin ko, ang susi po sa tagumpay ay hindi lamang po ang pagiging matapang sa pag-invest, kundi ang pagiging matalino sa paggawa ng ating desisyon, lalo na po sa panahon ng market volatility. Kaya bilang mga Pinoy investor, maglaan po tayo ng oras upang mag-aral ng market trends at alamin po natin ang tamang timing sa pagbili at pagbebenta. Higit sa lahat ay huwag po nating kalimutan na mag-invest lamang ng kaya nating mawala. Dahil ang crypto market ay hindi palaging magbibigay ng instant na yaman. Sa kabuuan ay ang tagumpay po ng investor na ito ay isang paalala na ang tamang diskarte at pasensya ay maaari pong magdala ng malaking kita. Subalit tandaan din na ang crypto ay isang high risk, high reward na larangan. Kaya magplano po tayo ng maayos, huwag magpadala sa hype at tiyaking handa po tayo sa anumang pwedeng mangyari sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.